Pagdating ni Chendo sa paaralan ay agad siyang tumakbo habang inuulit sa isip ang listahan ng mga resource na ibinigay sa kanya, Chi Blood Milk na 70 bag, Chi Blood Pills na 30 piraso, at Perfect Chi Blood Powder na 4 na pakete. Ang lahat ng resource na ito ay inilagay sa silid ng martial arts para sa kanyang paggamit. Sa tansya niya, ang kabuuang halaga ng mga iyon ay hindi bababa sa 50,000. Doon niya lalong naunawaan na ang martial arts ay tunay na isang larangan na nangangailangan ng malaking pondo. Habang papasok siya sa kanyang silid ay malinaw ang kanyang pasya na mula ngayon, bukod sa pagpasok sa klase, ay magpo-focus na lamang siya sa pagsasanay. Matapos ayusin ang kanyang mga gamit ay agad siyang nagtungo sa training room. Humarap siya sa isang robot at iniutos na itaas ang gravity sa 5 beses ng normal. Sumunod ang robot at inactivate ang 5 times gravity mode. Kaagad na bumigat ang paligid at isang asul na aura ang nagsimulang bumalot sa katawan ni Chendo habang inihahanda niya ang kanyang espada. Ang bigat na dumidiin sa kanya ay katumbas ng 15 adultong elepante na nakapatong sa kanyang katawan. Sa ganitong kondisyon, ang pakikipaglaban ay isang matinding hamon. Inanunsyo ng robot na nagsimula na ang ika-4 na round ng pagsasanay. Buong tapang itong hinarap ni Chendo at inangat ang kanyang espada. Sa mabilis na galaw ay sinalag niya ang mga suntok ng robot. Alam niya na sa ilalim ng super gravity environment, kahit ang maling paggamit ng lakas ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kalamnan o buto. Hindi niya ito maaaring harapin ng diretsahan. Kailangan niyang baguhin ang direksyon ng bawat atake. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ng robot ngunit nailagan iyon ni Chendo. Nagliwanag ang mga mata ng robot at sinabi nitong mataas man ang epektibidad ng pag-iwas, umaabot man ito sa higit 80%, mataas din ang konsumo ng enerhiya kaya kailangan niyang bawasan ang hindi kinakailangang galaw. Kasabay nito ay pinakawalan ng robot ang sabayang sipa at suntok patungo sa itaas at ibabang bahagi ng kanyang katawan, na tila sinasarhan ang lahat ng normal na daan ng pag-iwas. Bahagyang napangiti si Chendo. Dahil hindi siya makakaiwas sa karaniwang paraan, ginamit niya ang bigat ng gravity bilang panlilinlang. Bago tumama ang sipa sa kanyang paa ay mabilis siyang tumalon, iniwasan ang suntok at napunta sa bandang balikat ng robot kung saan agad siyang umatake. Tinamaan niya ito ng malakas ngunit bahagya lamang itong napaatras at naglabas ng usok sa tagiliran. Tumingin ang robot sa kanya na tila may kakaibang ekspresyon at habang namumula ang mga mata ay inanunsyo nito ang paggamit ng huling paraan. Mabilis itong kumilos at muling sumugod. Napagtanto ni Chendo na maaari palang gumamit ng ganitong taktika ang robot. Sa bilis ng galaw nito ay halos hindi na siya nakaiwas at naipit siya hanggang sa bumagsak sa sahig. Tinanggap niya ang pagkatalo at tinawag ang robot na Little Bear, hinihiling na pakawalan na siya at ihinto ang gravity state. Ilang sandali pa ay tumigil ang robot at bumalik sa normal ang paligid. Umupo si Chendo at nagsimulang mag-cultivate. Ramdam niyang tila naabot na ng kanyang katawan ang kasalukuyang limitasyon. Ginamit niya ang Void Immortal Visualization Method upang palakasin ang mental power at bigyan ng pahinga ang katawan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sa kanyang isipan ay lumitaw ang mga matang kumikislap sa dilim, kasunod ang isang napakalaking halimaw na nakangising nakatingin sa kanya. Nilabanan niya ito gamit ang matinding asul na enerhiya habang iniisip ang tungkol sa kanyang mental power experience. Makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napagtanto na umangat ang kanyang mental power ng 0.3. Gayunman, naramdaman niyang halos hindi na gumagalaw ang kanyang katawan at nanginginig pa ito. Dahil sa matinding pagod ay napagpasyahan niyang uminom ng Chi Blood Milk upang maibsan ang pagkaubos ng enerhiya. Hindi pa rin sapat ang paggaling ng kanyang katawan kaya nagpasya siyang matulog muna. Bago tuluyang pumikit ay inisip niyang papasok siya sa Crystal Space upang ipagpatuloy ang pagsasanay sa martial arts. Sa kanyang pagtulog ay lumitaw ang kanyang kamalayan sa Crystal Space. Binunot niya ang espada sa lupa at ilang sandali pa ay dumagundong ang paligid. Sunod-sunod na nagpakita ang napakaraming Green Firefly Giants. Noong una ay hindi niya maunawaan ang mga ito kaya hindi siya makapatay kahit isa. Ngayon ay nagpasya siyang subukan muli. Pinalabas niya ang asul na enerhiya sa kanyang buong katawan at sa mabilis na galaw ay inatake ang isa sa mga halimaw. Napagtanto niya na ang berdeng bahagi sa kanilang katawan ay hindi simpleng marka kundi hilang energy.
Bukod dito, makapal ang kanilang depensa at wala silang ibang kakayahan kaya ang pagsira sa berdeng bahagi ang susi upang mapabagsak sila. Habang tumatalon siya sa isa sa mga ulo ng halimaw ay napansin niyang matapos ang gravity training ay mas naging maayos ang kontrol niya sa katawan sa normal na kapaligiran. Magaan ang kanyang pakiramdam at mas mabilis ang galaw. Dahil dito ay nagpasya siyang ipagpatuloy ang gravity training sa mga susunod na araw. Muli siyang umatake at isa sa mga halimaw ang bumagsak at namatay. Habang nagpapatuloy siya sa pakikipaglaban ay iniisip niya na sa ganitong paraan ng pagsasanay ay tataas ang kanyang tsansa na makapasok sa top 3 ng 100 Cities Hegemony Tournament. Samantala sa High City, matapos ang mahabang biyahe ay dumating ang koponan para sa inaabangang 100 Cities Hegemony Tournament. Habang nagmamasid sa paligid si Chen Do kasama ang kanyang mga kaklase ay napansin niya ang karangyaan ng lugar at naisip na ito ang unang beses niyang makapasok sa ganoong klaseng hotel. Nagpaalam si Guruling sa kanila upang mag-asikaso ng ilang bagay. Biglang may malakas na boses na umagaw sa kanilang pansin. Napalingon si Chen Do at nakita ang isang estudyanteng nakatali ang buhok at galit na nakikipagtalo sa receptionist. Siya si Wu Sang, miyembro ng Lu City Participating Team. Sinisigawan niya ang receptionist at sinasabing malinaw na dumating siya sa itinakdang oras at bakit siya tina-target. Humihingi siya ng paliwanag ngunit hindi makasagot sa takot ang receptionist. Huminga ng malalim si Wu Sang at dahan-daw ang hinawakan ang kanyang espada, tila iniisip na kung kinakailangan ay gagamit siya ng dahas sa lugar na iyon. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.